Pag-usapan natin ngayon, mga idol, yung mga lumalabas sa YouTube tungkol dito sa Mark of the Beast. Yan, laganap yan ngayon sa YouTube. Mark of the Beast. One word, government. At saka yung one word, religious. Yan ang paksa na ating tatalakayin ngayon. Ngayon mga idol, pag-usapan natin yung tungkol sa Mark of the Beast na siguro hindi naman kaila sa inyo, napapanood nyo na rin yan sa YouTube. Na yung Mark of the Beast na yan, you cannot buy without Mark of the Beast and you cannot sell without Mark of the Beast. Na ang ibig sabihin, kapag wala kang tatak sa noo o sa kanang kamay, itong tatak ng halimaw, ay hindi ka pwedeng makabili at hindi ka rin pwedeng magtinda. Kung pag-aaralan natin yan, malupit. Diba? Pwersahan yan. At yan mga idol, hindi pa tayo tao sa panahon natin ngayon na gusto nilang ipalaganap yan, nangyari na yan. Noong mga unang panahon pa, nangyari na yan. Noong magkasanib pwersa pa, ang relihiyon at ang estado. Pwersahan. Ang hindi susunod, papatayin, di ba? Nangyari yan. At sa kasaysayan, marami talagang pinapatay noong panahon na yun. Dahil panahon na yun, yung religion, pag hindi ka sumunod doon sa kanilang aral, papatayin ka. Nangyari na yan. At yan ay mauulit sa panahon natin ngayon. Dahil noong mga panahon na yun, nung nangyari yan, natigil yan. Bakit? Di ba may mga nagrebelde nga? Ipinapatay, kung di ako nagkakamali, si Haring ipinapatay yung pinuno niyan. Yung pinuno ng relihiyon na nagpapairal niyan. Dahil kumbaga, siguro napuno na, naaburido, natigil yan. Tapos, ang estado at saka ang relihiyon, nung mangyari yon, nagkahiwalay na. Diba? Pero siguro, inabot pa rin ang mga ninuno natin na nung panahon na yon, sanipwersa pa ang relihiyon at saka ang estado. Pero ngayon, di ba, hiwalay na sila. Hindi na magkasanipwersa. Pero balak nilang ibalik yung ganong estado. Kaya, yung kasaysayan nung una, mauulit. Yung pagtatatak na yan ng Mark of the Beast sa pamamagitan ng tinatawag na one word religious at saka yung one word government. Magsasanib pwersa sila ulit para ipatupad yung Mark of the Beast sa panahon natin ngayon. Pero kung nung una, na ipatupad nila yan, na tumagal ng mahaba, sa panahon natin ngayon, may ipatupad man nila yan, pero hindi magtatagal. Bakit? Unang-una, sa panahon natin ngayon, ang mga tao matalino na. At marami sa panahon natin ngayon ang mga
pilosopo, Bertoldo. Dahil nakalagay din sa Biblia, darating ang panahong mapanganib. Ito na yon, panahon natin. Panahong mapanganib. Bakit? Ang sabi sa Biblia, ang ugali ng mga tao ay magiging palalo. Maibigin sa salapi, maibigin sa sarili. Walang pakundangan. O, di ba? Laganap yan sa panahon natin ngayon, hindi kaila sa atin. Marami ngayon ang mga palalo. May mga taong handang pumatay, magkapera lang. Laganap ang hold up dito, hold up doon. Di ba? Mga akyat bahay. Tapos, katunggali sa negosyo, o sa ano pa man, pag magiging hadlang ka sa kanila, tutumba ka. Sa larangan lang ng negosyo eh. Nangyayari yan. Magkatunggali. O, di ba? At maraming sindikato sa panahon natin ngayon. Alam naman natin ang sindikato, kapag magiging hadlang ka sa kanilang operasyon, kahit sino ka pa, ultimo walang muwang, pag magiging hadlang, itutumba nila. O ngayon, gusto nilang pairalin yung New World Order sa pamamagitan ng One World Government at saka itong One World Religious. Magsasanib pwersa sila ulit para gusto nilang ipatupad yung gusto nilang may palaganap. Mangyayari yan, bakit hindi? Kasi nakalagay sa Biblia yan eh. Mauulit at mauulit yung kasaysayan. Paulit-ulit lang naman yan eh. Pero, hindi yan magtatagal tulad ng mga nauna. Bakit? Darating ang Panginoon. Sabi nga, isang kakilakilabot na wakas ng kanyang paninibugo. Sa apoy ng kanyang paninibugo, magwawakas ang buong sanlibutan. Siyang lilipol sa taong masama. Bakit? Yung pagpapalaganap na yun ng Mark of the Beast, di ba masama yan? Antikristo yan eh. Oh. Ay nandito sa bansa natin ng bayan ng Diyos. Andito ang kanyang mga hinirang. At nung mga unang panahon, kaya nangyari na yan, yung pagtatatak na yan, kasi nga, sabi nga ni Kristo, sa pag-alis ko, papasok ang mga bulaang propeta. Oh, di ba? Magpapakita ng mga tanda, mga kababalaghan, at kung ano-ano. Hihimukin ng tao. Pero sa panahon natin ngayon, may papatupad yan, bakit hindi? Pero hindi nga magtatagal yan, mahihirapan sila. Dahil unang-una, ito na nga ang panahong mapanganib. Sabi, ang mga tao magiging palalo. O yung cashless society, yung cashless, papatupad nila yan. Kaya sabi sa Biblia maibigin sa salapi. O, kaya nga may mga nakahandang pumatay para lang sa pera Tulad ng mga holdapper na yan. Pag hinold up ka at pumalag-palag ka dyan, tigo ka sigurado. Maraming masasamang tao ngayon sa panahon natin. Maaari siguro yung mga matitinong tao, mapapasunod nila, pero yung mga barumbado, yung mga halangang bituka, mamamatay yun, lalaban sa kanila yun. Papapatay nila yun, ba't hindi? Pero tiyak, papatay din yun. May mga tao na kahandang mamatay at pumatay nang dahil sa pera. O, di ba? Ngayon, magsasanib pwersa ang relihiyon at ang estado o yung gobyerno. Kaya nga may one world government Yan ang gusto nilang ipatupad sa buong mundo. At yung one world religious. Ipaksa natin ng one world religious. Paano nila may papatupad ngayon yung one world religious? Napakaraming relihiyon sa panahon natin ngayon.
At ang bawat religious na yan ay may kanya-kanyang prinsipyo at pinaniniwalaan. Dito lang sa ating bansa napakaraming yan At dito sa atin, napakaraming pilosopo. Hindi lang dito, maging sa ibang bansa. Paano mo ngayon hihikayatin yan? Ay dito nga lang sa atin, yung mga antingero na yan mahihikayat mo ba yan? Yung mga hindi tinatabla ng kung anong mga uri ng sandata. Meron pa nga kaming nakaano niyan Ang sabing ganun kapag nagawa nyo yung ginagawa namin, kasama kami sa inyo. O halimbawa, one world religion. Ipapangaral mo yung religion na gusto mo mangyari. Kaya kung salungating ka ng mga pilosopo, yung mga antingero, sasabihin sa iyo pag nagawa mo tong ginagawa namin, sasama kami sa inyo. May mga antingero na kayang ipilipit yung bakal sa ulo, sa leeg, gagawing kwintas. May mga antingero hindi tinatabla ng kung ano-anong sandata. Paano mo ngayon mapapasunod yan? Sabi nga, pag nagawa niyo yung ginagawa namin, sama kami sa inyo. Kung halimbawa ikaw, nangangaral ka ng ganon, biglang kumuha ng ganyang kahabang bakal, pinilipit sa leeg, tapos sasabihin sa iyo, pag nagawa mo to, sama ako sa iyo. Di ba? Paano mo mapapasunod yun? May mga antingero na pag natitigan ka, pag talikod, tumba ka. Meron mga antingero, itlog lang ang katapat pag ginanon yung itlog. Hinawakan yung itlog, tinitigan ka. Inispreketek yung itlog, ginanon. Pagkabasag ng itlog, tumba ka dyan. Paano mo mapapasunod yan? Di ba? Kaya nga sabi, darating ang panahong mapanganib. Mapanganib na, panahon natin ngayon. Maraming Bertoldo. Kaya ng mga kinukwento kong yun, kung yun ang makakatapat nyo, makapasunod nyo ba yun? Yung mga hindi tinatabla ng kung ano-anong uri ng sandata, paano papatayin yun? Baka nagdadagdag ka dyan, kunang ka ng itlog. Pigain yung itlog. Lahat kayo dyan, ang nagdadaldal, tumba kayo lahat. Mangyayari yan, ba't hindi? Kasi nakalagay sa Biblia Pero, hindi siguro lahat mapapasunod. At malaking gulo yan. Tsak, maraming sasalungat. Di ba? Ay yung mga tao may kakayahan. Yung mga mayayaman na yan na kayang umupa. Ay yung mga sindikato na nabubuhay sa kasamaan. Paano mo mapapasunod yan? May mga gobyerno nga na puno, may mga pamahalaan nga na may mga sindikato hindi na mapasunod Di ba? May papatupad nila, ba't hindi? Pero, ang tanong, mapapasunod ba lahat? Malaking gulo yan. At dyan na, darating ang ating Panginoong Jesucristo pag nangyari yan. Bakit? Magkakapatayan na nga yan Malaking gulo na nga yan Hindi na biro yan. Kung noong unang panahon, nangyari yung ganyan, na nagpapatay sila ng kung marami, na kung sino-sino, hindi pa yun ang katuparan ng paghukom. Ngayon, sa mga huling araw, nasa ikapitong tatak na tayo. Kawakasan na to Sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, dadatnan kayong nasa pakikipag baka. Ang mga hinirang, hindi matatakot dyan. Bakit? Hinirang yan nandito sa bayan natin, sa bansa natin ng mga hinirang. Dahil nandito ang kanyang bayan. Nakahanda yan sa mangyayari. At hindi papayag ang Diyos na pati yung kanyang mga hinirang maalipin ng ganyan.
Kaya nga, maulit man yan, hindi yan magtatagal. Masasawata agad yan. Noong una, nangyari yan. Tumagal. At maraming pinapatay. Dahil noong una, bihira pa rin ng mga tao na marunong gumamit ng sandata. At wala pang masyadong matitinding sandata noong araw. Eh ngayon, at noong araw, wala pang makabili ng sandata. Eh ngayon, yung mga mayayaman na yan, di ba kayang bumili ng ano yan? Eh mga sindikato na yan, tsak may sandata yan. Matitindi ang intelligence niyan. Oh. Kaya yan, hindi natin sinasabing hindi mangyayari. Mangyayari, pero darating ang wakas. Sabi nga, sa araw na yan, isang kakilakilabot na wakas sa apoy ng paninibugho ng ating Panginoong Diyos. Ang lilipol sa lahat ng taong masama. Sabi nga, ang sangkalangitan at ang lupa mapupugnaw sa matinding init. Di ba? Ngayon, pagdating natin Panginoon sa Kristo, yung kanyang mga hinirang, mapalad yun. Bakit? Sasalubong yun sa Panginoon eh. Aagawin sa apoy yun. Sasalubong sa alapaap. Kaya itong mga taong masama, yan ang susupukin ng apoy. Lalo na yung mga nagpapalaganap niyan. One world government na yan, one world religion na yan. Yan ang mga masusupok sa apoy pagdating ng ating Panginoon. Bakit? Hindi yan mga hinirang, mga antikristo nga yan eh. Di ba? Kaya yan mga idol, huwag natin katakutan yan. Dumating man yan, mangyari man yan, huwag natin katakutan yan. Ang pinakamainam, bago mangyari yan, ay mapasama ka sa mga hinirang ng ating Panginoong Diyos. Para bumaba man ng apoy, supukin mo ng buong sanlibutan ito ng panibugo ng apoy, hindi ka madadamay. Aagawin ka sa apoy eh. Sasalubong ka sa Panginoon eh. Oh. Yun ang katakutan ng tao. Yung galit ng Diyos. Ang galit ng tao, baliwala yan eh. Pero pag ang galit ng Diyos, mas nakakatakot yun. Eh, ang galit ng tao, pwede mong iwasan, pwede mong taguan, pwede kang lumaban. Ay sa Diyos, pag ang galit ng Diyos, pwede kang lumaban, pwede kang magtago. Pagaya niya, pagbaba ng apoy, saan ka magtatago? Ay susupukin itong buong sanlibutan. Mapupugnaw nga eh, sa matinding init eh. O, anong sasakyan pang himpapawid o anumang uri ng pwede mong pagtaguan na hindi masusupok. Yun ang dapat natin paghandaan mga idol. Yung kawakasan itong sanlibutan. Kaya ngayon pa lang dapat sikapin natin na tayo mapasama doon sa kanyang mga hinirang. Makipag-ugnay na tayo doon sa mga hinirang ng Diyos na kanyang ililigtas sa araw na yon. Dahil pag hindi ka nakaugnay doon at hindi ka napasama sa hinirang, 99.9, pagbaba ng apoy, kasama ka na masusupok. Sabi nga eh, sa araw na yon, ang mga tao, mga lilito, tatakbo ng paro at parito. Sisigaw ng kalagim-lagim ang makapangyarihang tao. Sino ba yan? Yung makapangyarihang tao. Yan ang mga gusto maghari-harian sa buong mundo. Yung mga antikristo na yan. Yan ang mga sisigaw ng kalagim-lagim. Sabi nga, itatawag sila, Panginoon, Panginoon. Di ba? Kaya mga idol yan eh, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa napapanood natin sa mga video. Yung mark of the beast na yan, talagang mangyayari yan. Mauulit yan. Nangyari na noon yan. Uulitin lang nila. Kasi noong mga panahon na yon, sa anipuwersa ang gobyerno at
ang Estado. Ay di ba naghiwalay na nga, hiwalay ng Estado sa gobyerno. Tulad dito sa atin, hiwalay ng Estado ng gobyerno. Ang gobyerno at yung religion, magkahiwalay na eh. Ay gusto nilang ibalik yon sa pamamagitan ng one world religious saka yung one world government. Sana puwersa nga ulit yan eh. Pero yan, malaking kabiguan ang sasapitin nila. Dahil hindi napapayag ang Diyos na pati ang kanyang mga hinirang, madamay dyan. Sabi nga doon sa 4 na anghel huwag niyong ipahamak ang langit at ang lupa, ang dagat, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang alipin ng ating Diyos. Nag-umpisa ng magtatakan Diyos Tapos sa totoo lang, tapos na magtatakan ti Kristo Tapos na. Balak lang nilang ulitin. Pero ang ating Panginoon Diyos nakapagtatak na rin. Di ba? Sabi nga, nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Na may tatak ng Diyos na buhay. Kaya nga sabi, doon sa 4 na anghel, huwag mong pigilin, huwag mong ipahamak ang langit at ang lupa at ang dagat. Hanggang sa aming matatakan ang alipin ng ating Diyos. Panahon na, nagtatatak na rin ng Diyos At marami nang natatakan. Mapapayag ba ang Diyos na yung kanyang mga natatakan maalipin ng Antikristo? Hindi papayag ang Diyos noon. Kapag pati ang mga hinirang ng Diyos, madadamay na dyan. Yan na. Bababa ang ating Panginoon. Aagawin niya sila sa apoy. Sasalubong sa alapaap At lahat ng tanda na binigay ng ating Panginoon sa Kristo, natupad na. Anong sabi niya? Pag nakita niyo mga tandang ito, talastasin yung siya'y malapit na. Nasa mga pintuan na nga. Kaya ang ating Panginoon sa Kristo, nasa mga pintuan Naantay na lang yung kanyang pagbaba Ano yung mga tanda? Sabi niya, makakarinig kayo ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, o nauulit yung digmaan, di ba? Yan ang mga palatandaan binigay ng ating Panginoon sa Kristo. Magkakagutom, sabi niya. Lilindol sa iba't ibang dako. Ang tanong, nagaganap o hindi? Nagaganap. Kasalukuyan. Di ba? Kaya sabi nga niya, ingatan niyo magulumihanan. Dadatnang kayo na sa pakikipag, baka. Kaya mangyayari nga yan. Mauulit yan. Nagkukumahog na nga sila Gusto nilang may patupad na agad yan. Kaya yung kawakasan ng mundo, tao na rin. Ang gumagawa ng paraan para mapadali ang kawakasan. Parang kagaya nung panahon ni Noe, doon sa Bahang Gunaw. Diba? Tao na rin ang gumawa ng paraan para matupad yung Bahang Gunaw. Bakit? Sa paanong paraan? Dahil sabi nga, kapag nagpawis ng dugo, ang gintong ribultong yan, katuparan na. Anong ginawa nila? Hinibuan ng dugo, yung ribulto. Tapos tinawag si Noe, Apo Noe, ayan na, sinasabi mo. Pagkakita ni Noe, anong sabi niya? Natupad na. Di ba? Pagtalikod lang ni Noe, kumpisa ng dumilim. Kaya ngayon, sa panahon natin, nagbigay rin ba ng anong ating Panginoon sa Kristo? Babala, nagbigay. Nagbigay ba ng tanda? Nagbigay. May kalawan ng pagparito. Yan nga, natutupad na nga yung mga tanda. Alin na lang hindi natutupad? Yung kanyang pagparito. Kaya lumabas man yung New World Order na yan, one world government, one world religious, lumabas man yan, hindi na dapat katakutan yan. Bakit?
Kasunod yan, apoy na eh. Yun ang hindi nila alam. Kala nila, okay lang. Hindi ito ang ating bayan, hindi ito ang ating magwawakas ito. Ang nga rin natin, yung bayang banal na inihahanda ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. Di ba? At doon tayo dapat mapasama sa kanyang mga hinirang. Yun ang sikapin natin. Hanapin natin yung mga hinirang ng Diyos at makiugnay tayo sa kanila. Huwag natin katakutan yung kung ano-ano mga banta na yan. Dahil sa ayon natin sa gusto mangyayari yan. Pero hindi yan dapat katakutan. Ang katakutan natin, yung apoy ng paninibugho ng ating Panginoong Diyos. Di ba? O na, bago tayo maghiwa-hiwala, hayaan nyo muna batiin ko kayo ulit ng isang magandang umaga. Saan man kayong panig ng ating bansa, naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. O na, ito pong muli inyong lingkod. Hanggang sa muli, paalam!